mandatory provident fund. Kasi sabi nga sa inyo na mas magpo-focus tayo doon sa pension booster. Dahil nga itong mandatory program ay kasama na siya ng regular program. Okay? And then, yung kanina po, nabanggit ko kanina, di ba, yung MSC is 30,000. Ngayon po ay nasa 35,000 MSC na tayo ngayong 2025. Then, kung mapapansin nyo, kung nakikita nyo na yung sinabi ko sa inyong circular, no, makikita nyo doon na ang contribution is 5,200 na siya. And then, para doon sa mga nalilito, magkano kaya napupunta doon sa mandatory ko? Magkano kaya yung napupunta doon sa regular ko? Ang titignan nyo lang doon, the easiest way is, kailangan lahat ng unang excess ng 3,000 pesos ngayon, taon na to, ay mapupunta sa mandatory provident fund. So, may kita nyo yung under ng 35,000 NSC, ang katumbas na po na provident fund natin doon is 2,250. Doon sa sinasabi mo kanina, yung pinakamaliit na contribution is the 20,500 MSC. Ang makukuha po doon ay meron ng 75 pesos. Na kahit 75 pesos lang po yun, kapag po ay tuloy-tuloy po yun na nababayaran, sabihin natin 75 pesos times natin sa 12 months, meron ka na agad na 900 pesos times the rate. So, ang rate po natin ay nag-almost 7% po tayo per annum for the mandatory provident fund. So, ngayon po, doon tayo sa pension booster, o ito yung tinatawag before na voluntary pension booster or the new voluntary provident fund. Dumami na po yung pangalan niya. Pero ngayon, doon lang tayo sa isang pension booster na lagi nyo pong nakikita sa lahat ng sulok ng ating My.SSS account. So, implemented December 2022. Then, ito rin ay kasama sa ni-rebrand noong June 2024. For your reference, so we have the circular number 2022-2-032. Okay, so we have here the important terms to remember. So we have the final benefit claim. When we say the final benefit claim, ito po yung mga terms na ginagamit sa regular program. And then, ito yung binanggit ko na kanina, no? The final benefit claims are the retirement benefit claim. Then we have the total disability claim, and then we have the death claim. So yun lang po ang tinitignan natin. Then we have here, the investment income, ibig sabihin, ito yung makukuha nyong kita sa buong taon dito sa pension booster. Then we have the PB beneficiary, so pension booster beneficiary. Ito po, diniscuss ko kanina, no, yung mga beneficiaries ni Miss Chris. So, dito po sa Provident Fund natin, ang beneficiaries natin dito ay kung sino po ang beneficiary ng ating membro sa regular program. So, kung sino po ang nakatanggap sa regular program, yun din po ang makakuha dito sa pension booster. Then, we have the PB or the pension booster enrollee or pension booster member and SSS member. So, napakarami pong member nito. Kapag sinabi natin, kapag kinategorize ka as pension booster enrollee, ibig sabihin, nag-enroll lang po tayo dito sa program na to, pero wala pa tayo kahit isang contribution. Kaya ka po kinonsider as pension booster enrollee. Pag kinonsider ka naman as pension member, ibig sabihin, nag-enroll ka na dito, nag-accept ka ng terms and conditions ng ating programa, and then meron kang at least one posted contribution dito sa pension booster. And then, when we say SSS member, ibig sabihin, ikaw ay nagko-contribute doon naman sa regular SSS natin. Then, kung mapapansin nyo po, dito po sa gitna, sa lower part, meron tayong tinatawag na SSS registrants. Ito ay nabanggit naman kanina ni Sir Jeric, no? Ito yung mga kukuha pa lang ng SS number dito sa SSS or yung magi-start pa lang silang magtrabaho. So, dito sa pagkuha pa lang ng SS number ay maaari ka nang makapag-enroll dito sa pension booster. Then, we have the SSS regular program. So, ito yung regular. So, yung kilala nyong SSS, yun. Then, we have the total accumulated account value. Ang ibig sabihin nito is your contribution to the pension booster or kahit sa mandatory provident
fund plus the net of investment income. So pag pinagsama po natin yun ang tinatawag natin total accumulated account value. Kapag nakita niyo yan, ibig sabihin meron ng kita ang inyong investment. Okay. So who are covered? So we have open to all SSS registrants and SSS members. So pwede siya sa kahit pwede siya sa employed, self-employed, voluntary, and OFW members. Ano ang difference dito sa mandatory program kanina? Regardless of MSc level and with no final claim. So kung maaalala nyo kanina, ang sabi doon sa mandatory program is kailangan umabot ang ating mga miyembro sa 20,000 MSc or more than the 20,000 MSc para maging mandatory provident fund member. Ito kahit ano MSc. Kahit nandoon ka sa pinakamababa, so sa ngayong 2025 we have the 5,000 MSc. Kahit nandoon ka lang sa 5,000 MSc, pwede kang maging membro o pwede kang maging part nitong programa na to. Or syempre kapag nasa mataas ka, ganun din at pwede kang maging member. And with no final claim. When you say final claim, so dapat hindi ka pa nakapag-file ng regular SS na retirement, the total disability, and in case of death, so we have the death claim. So, di ba, mas pinaluwag itong programa na to. Then, how to enroll? So, enrollment shall be done online through the My.SSS portal. So, ini-encourage natin lahat ng ating mga miyembro at yung mga kakilala ninyo na wala pang online. So, sa My.SSS portal or wala pa silang account, ay kailangan magkaroon sila para naman maging updated sila doon mismo sa mga, lalo na yung contribution ninyo, please na monitor nyo yung mga contribution nyo or ano pa, kung meron pa bang kulang or kung meron ba kayong na-miss or meron bang update si SSS. So, kaya dapat tayo ay mag-register dito. Then, during the SSS number application. So, first, para sa mga SSS member na, so paano tayo mag-enroll? How to enroll in Voluntary Pension Booster as member. So makikita nyo dito sa dashboard, no? So mag-sign in lang tayo. So just type your user ID and your password, then mag-sign in lang tayo dito sa www.sss.gov.ph. Then, once po nakapag-sign in na tayo, makikita nyo under the services, makikita nyo meron nakalagay dyan na voluntary pension booster. So, kapag hindi ka pa member or hindi ka pa nakapag-enroll dito sa pension booster, kapag kinlik mo to, lalabas dito is enroll to pension booster. Kapag naman, kunwari, enrolled ka na, kahit na wala ka pang contribution, pagbukas mo yan, makikita mo yung makikita kayo ng statement of account, no? So may contribution o wala kang contribution, statement of account ang inyong makikita doon. So makikita nyo yung mga updates. Then, so paano pa mag-enroll? So pag galing nyo dito, pag click nyo yan, so makikita nyo na view terms and conditions, so kailangan natin i-accept. Pag hindi po natin in-accept ang terms and condition nitong programa na to, ay hindi po tayo ma-enroll. So, kapag click nyo yung I do not accept, babalik lang po tayo dun sa unahan. So, makikita nyo dito sa upper part, mayroon tayong note na SS member is eligible to enroll in voluntary pension booster. Sa ngayon po, baka magkaroon ng confusion, nakikita nyo pa is voluntary pension booster. Sa ngayon po, yan po ang lumalabas. Pero by next month or so, ma-change na po yan to pension booster alone. So, view terms and conditions, i-accept natin. Then, pag-accept natin, makikita nyo. So, dapat makita nyo itong congratulatory pop-up message natin na kayo po ay nakapag-enroll na dito sa ating program. Okay? Then, para naman doon sa SSS registrant, so ibig sabihin, kumukuha pa lang sila ng SS number. Ito, nabanggit na rin po kanina ni Sir Jeric, no? Paglulabas ng SS number, so makikita niyo yan dito, meron tayong notification dyan na nagsasabi na save more to earn more under our WIS Plus. Ngayon po is WIS Plus pang lumalabas program. For more information, so click here.
And then required po ito. So mapapansin nyo, hindi kayo makakalabas doon sa mismong page na yon kung hindi po kayo mag-click. Pero hindi naman natin pinipilit na kailangan makapag-enroll po kayo. So it's up to you kung ano po yung nararamdaman nyo during sa pagkuha ng SS number. So if you wish naman na mag-enroll na ng ganito kaaga, click nyo lang po yung yes. And then para naman sa hindi pa, so click nyo lang po yung maybe later. So, okay. Then, ito yung marami nagtatanong. Baka naman mamaya mahal yan. Baka naman mamaya hindi naman kayang i-afford ng isang ordinaryong Pilipino. Yun ang lagi nating naririnig. So how much is the contribution? So we have the minimum contribution is 500 per payment. The no maximum amount. So ibig sabihin, kung magkakaroon kayo ng transaction ng payment dito sa ating pension booster, ang pinakamababa po natin na pwedeng i-generate or bayaran, i-generate na PRN is 500 pesos po. Then no maximum amount. So ibig sabihin, kung ano po yung kung ano